Proceed na tayo sa retail inventory method. Dito sa retail inventory method, katulad na nasabi natin kanina, halos parehas lang yan ng gross profit. Pero may mga items tayong medyo ifa-familiarize. Okay, other than yung sa mga typical na alam na natin as part of the uh, formulas. Tulad nito mga markup cancellation, markdown cancellation. Okay, mga bagong terms yan. Itong mga departmental transfer, breakage, shrinkage, theft, damaged goods, and employee discount. Okay, so isa-isayin lang natin, no? Itong additional markup class, so meron kang original selling price, ang ginawa mo dyan, dinagdagan mo, nagtaas ka lang ng selling price. So sabihin na natin, ang selling price mo dati, kada isa 100 pesos, ginawa mong 120 pesos. So nag-markup ka ng 20 pesos. Tama? Ano naman yung markup cancellation? So from your markup, nagbawas ka. So meron kang original na selling price 100, let's say, tapos 'di ba dati nag-markup ka ng 20 pesos? Ang markup cancellation, from the markup na ginawa mo dati, babawasan mo. Okay? It's either equal doon sa dati mong inangat or less than doon. For example, ang markup cancellation mo, 15 pesos. Okay? Tama? So, kumbaga ang markup cancellation class, hindi bababa doon sa original selling price. Okay? Bawas lang siya doon sa markup na dati mong ginawa. It's either babawiin mo siya as buong cancellation para bumalik ka sa dating original price or babawasan mo siya. Okay? Hindi mo siya babawiin ng buo. Okay? It's either 15 pesos, katulad na nasabi ko. Yun yung markup cancellation. Pag markdown naman, syempre, definitely, from the original selling price, bababa ka. So, from 100, ang magiging selling price mo na lang, sabihin na natin, 90. Kasi nag-markdown ka ng 10 pesos. Okay? Pag markdown cancellation, syempre, kabaliktaran yan. So, since ang bawas mo dati 10, pag markdown cancellation, ibig sabihin, aangat ka ng onte. So, from original price na 100, nag-markdown ka ng 10 pesos, di ba? So, ang bago mong selling price ngayon, 90. Pag markdown cancellation naman, yung minarkdown mo, ika-cancel mo. It's either i-cancel mo yung buong markdown na yon or i-cancel mo lang portion of that. For example, yung markdown mo na 10 pesos dati, okay? Gawin mo lang ngayon na markdown cancellation is 6 pesos. Tama po ba? Kinancel mo yung 6 pesos. So, anong mangyayari kung kinancel mo yung 6 pesos? Ang lumalabas na net markdown mo lang doon, 4 pesos. So, from 100, lumalabas ang bago mo ngayon selling price, 96. Tama? Okay? Ano naman itong mga ibang term? Departmental transfer. So, ano yan? Parang warehouse to warehouse yan class. So, dito sa warehouse A, nag-transfer ng inventories papuntang sa warehouse B. Okay? So, tawag natin doon, departmental transfer out. Kasi naglabas from uh, warehouse A papunta sa warehouse B. Eh, kapag ganito naman scenario, galing naman kay warehouse B, papunta kay warehouse A, ang ine-estimate nating inventory nasa warehouse A, eh, tawag naman natin doon, departmental transfer in. Kasi may pumasok sa warehouse na yun. Pag palabas mula sa kanya, departmental transfer out. Okay? Di ba? Breakage, shrinkage, theft, damaged goods. Okay? Employee discount, mga bawas yan. Okay? Normal bawas yan. Yung breakage, syempre, yung mga nababasag. Okay? Natatapon, ninakaw, na-damage. Okay? Pati yung mga tawag nito, employee discount. Okay? Kasi take note, ano yan eh. Since empleyado ka, may discount ka in terms of pagbibili ka ng inventory dun sa mismong company. Kasi nga, parang pamilya ka ng tinuturing ng company. So, hindi mo siya bibilin dun sa normal selling price niya. Tawag natin doon, employee discount. Okay, so yun yung mga term na bago na nalalaman natin under retail inventory method. Anyway, so dito, meron tayong another formula, goods available for sale at retail or selling price. Kailangan natin intindihin yan kasi nga retail inventory method tayo. Then we have net sales, gross sales minus sales return only. So meron tayong ending inventory at selling price. Then multiply mo by cost ratio, makukuha mo yung ending inventory at cost. Okay? Then cost ratio, goods available for sale at cost over goods available for sale at selling price. Okay? Anyway, so illustration na tayo. So first, okay, bago muna pala yan. May mga terms tayong tatandaan.
ang gusto ko lang, tawag nito, ipagawa sa inyo is just familiarize kung anong mga impact nito mga items na to dun sa gagawin nating estimation ng inventory under retail inventory method. Okay, may mga paliwanag naman yan. So, ayoko na din isa-isahin. Okay? So, pakitandaan lang itong mga to class. Tsaka ito din. Though ito, parang napaliwanag ko na kahit paano, no? Tama? Ito yung kanina mga pinaliwanag natin. Kung ang ibig sabihin yan. Okay? Anyway, so pansinin mo dito class, no? Dito sa simple illustration. So, meron kang cost na 280,000 as the beginning inventory amount. Then, ang retail price na equivalent niyan, 510,000. So on and so forth, meron siyang kamatch. Okay? So, unlike freight-in, kasi nga adjunct account lang yan, hindi mo naman napapatungan yan. Okay? Yung may mga kinalaman sa class, sa mga addition or reduction as to the inventory amount, pero walang impact pagdating sa inflow or movement ng inventory as to quantity. Okay? Definitely wala kang makukuha retail price na. So anyway, good available for sale, meron kang 1.5. Okay, pag pinag-sum up mo yan at nineto mo, then sa retail meron kang 2.5. Eh di ba sabi natin pag retail inventory method in determining the cost ratio, goods available for sale under cost, then i-divide mo sa goods available for sale under retail. So 1.5 divide mo sa 2.5, ang cost ratio mo 60%. And based dun sa kaninang problem natin, di ba? Ang sales natin 1,550,000 less sales return. Take note dahil nag-estimate tayo, magmumula tayo ng computation ng cost of sales doon sa sales. Okay? Eh syempre hindi natin sinasama ulit yung mga allowances and discount as to the sales. Okay? So yung returns lang kasi yun lang may impact pagdating sa quantity ng inventory. Yung 1.5 dito, okay, this would be the net sales. Okay? So you have the goods available for sale na 2.5 at retail price kasi to. So tama lang na i-compare mo siya doon sa mismong net sales. Okay? So parang lumalabas selling price to selling price ang binabangga mo kasi dito. So ang inventory ending mo is 1 million. Retail price nga lang 'yon. So to get the inventory at cost, no, as estimated, doon sa cost ratio na nakuha natin based doon sa formula, 60%, ito times natin yung ending inventory at retail doon sa ratio na yon. So 1 million times 60%, meron kang ending inventory at cost, 600,000. And that would be the amount na tinatawag nating estimated inventory for retail inventory method. Okay? Okay, so anyway, punta na tayo dun sa iba't ibang klaseng approach. So, meron tayong different approach in terms of retail inventory method, conservative approach, average approach, FIFO approach. Paano yan? Okay, paano ang mga impact niyan? Pakita natin. So, as you can see class, okay, ito tandaan mo pag conservative, ang tawag nito, kino-consider lang natin is yung mga markups. Okay, pag conservative or conventional, excuse me. Okay, excuse me. Anyway, ulitin lang ni sir, pagdating sa determination ng cost ratio, okay, under conservative approach, ang kino-consider lang natin yung mga markups. Okay, so it's either yung markup and at the same time yung markup cancellation. Talks about markups lang. Okay? Nagiging conservative tayo kasi dyan. So, tawag nito, mas gusto natin na mas mababa yung magiging impact niya. Okay? Anyway. So, next would be kapag average method, okay, not only the markups, pati yung markup cancellation ang kino-consider natin, pati yung markdowns. Okay? Markdowns, cancellation, and the markdowns, sinasama natin. Okay? In getting the cost ratio. Pag average approach ang ginagamit natin. Okay? So, dalawa yan Ulitin lang ni sir, kapag conservative or conventional approach, the way we get the cost ratio is binibase lang natin doon sa normal
plus yung mga markups na alam natin. Okay? Sinasama natin yon. Pag sinabi kong markups, kasama na doon yung markup cancellation kasi pag pinag-neto mo sila, tawag sa kanila net markup. Pero pag average, parehas. Yung net markup tsaka net markdown, sinasama natin in getting the cost ratio. Okay? So, meron tayo as to the total amount ng cost, no? Goods available for sale, 2.4 under conservative. Sa retail, meron tayong 4 million kasi ang kinonsider lang natin yung mga markups and at the same time yung markup cancellation. So, meron kang 4 million. To get the cost ratio, syempre, pag-compare lang natin. 2.4 divide mo sa 4 million, meron kang 60%. Tama? Now, next, dito sa problem, meron nga ulit na markdown, okay, and markdown cancellation. Ito, ginagamit mo yan or ma-apply mo yan kapag average approach ang ginagamit or ang polisiya ng pag-estimate ng inventory ng isang company. Okay, so meron ka dating 4 million, i-consider mo din yan. Markdown, syempre, bawas yan. Markdown cancellation, dagdag yan. Same lang din yung goods available for sale natin as to the cost, no? So we have 2.4. Pero yung goods available for sale as to the retail price, okay, under average approach, mag-iiba, syempre. Tama? Meron ka ngayong 3.75 million. So pag compare natin yan to get the cost ratio, 2.4 over 3.75, meron kang 64%. Okay, klaro yun? So dito, binigyan ka ng dalawang cost ratio. So depende sa hinihingi ng problem, doon mo lang siya i-apply. Okay? Now, in getting the net sales, meron kang, tawag nito, meron kang, 2.9, okay? Then, sales return, 100,000. And then, employee discount, dinagdag, and spoilage and breakage, dinagdag. So, class, bakit natin inad yung employee discount tsaka spoilage and breakage dito? Ulitin ni sir. Dahil yung mismong sales natin understated, okay, dahil yung, pag sinabi kasi natin employee discount, okay, yung selling price na in-offer natin for employee pag magbebenta ng inventory, mas mababa. And normally, okay, yung discounted na amount na yun, hindi nare-record yun. Okay? Walang recording ng employee discount. Basta binebenta lang natin nang hindi doon sa normal regular selling price niya. Okay? So, ang point natin, kaya natin siya ina-add back, okay? Dahil hindi siya na-record. Pangalawa, sa pag-compute ng estimated cost of goods sold, since benta naman talaga siya, no? May bentang nangyari and at the same time may movement nga as to the physical inventory. Okay? So para tumama yung estimation natin, dapat i-consider natin siya. Okay? I-add back natin para yung cost of goods sold natin tatama din as to the estimation. And at the same time, ang impact nun tatama din sa estimation ng inventory. Okay? Tama po ba? Next, yung spoilage and breakage. Okay, bakit naman ina-add back? Okay, the same ano din reason. Una sa lahat, may impact yan as to the quantity ng inventory kaya nga spoilage and breakage. So nabawasan. Okay, di ba kapag may spoilage, okay, shrinkage or breakage, kino-close din natin yan later on sa cost of goods sold. So tama lang din na i-add natin siya dito para yung pag-estimate natin ng cost of goods sold nalalapit doon sa talagang magkano yung magiging recording ng cost of goods sold. Alam naman natin pag spoilage and breakage, sinasama talaga yun. Sinasarado yun papunta sa cost of goods sold normally. So para tumama din kahit paano yung estimation natin ng cost of goods sold, dapat isama natin yon sa pag-estimate ng cost of goods sold. I-consider natin, i-add back natin sa net sales, no? Hindi naman siya literal na net sales. I mean sa pag-determine ng amount, no, na pagbabasehan mo in estimating the cost of goods sold. So kaya ina-add back natin siya. Tama po ba? Okay, so 2,950,000. Then meron kang goods available for sale as to the average amount, no, average approach, 3,750,000. Pag pinag-less mo silang dalawa, meron kang ending inventory at retail. Okay, at retail. So meron kang 3,750, then 2,950, okay, 800,000. Okay, at selling price yan. Now, in determining the estimated inventory at cost,
under conservative approach, then average cost approach, magkakatalo lang sa cost ratio. So, meron ka ng ending inventory at retail na 800 times mo sa cost ratio under conservative approach, which is 60%. So, ang lumalabas na estimated inventory natin times 60, yun, 480,000. Pag average cost approach, yung ending inventory at retail price times mo lang doon sa cost ratio using average cost approach, which is 64%. So 800 times 64%, 512,000. Yun yung lalabas na estimated inventory cost natin. Okay? Under average cost approach. Kaya po yun, class? Okay. And last na, okay, ito na yung last. Yun, tama. FIFO retail method. FIFO approach. Now, wala din tong pinagkaiba halos sa average, no? Kasi yung mga markups, markdowns, no, kino-consider natin. Parehas. Okay? Kaya lang, ang impact kasi nito, no, kapag magde-determine tayo ng cost ratio, pag under FIFO approach, hindi natin kino-consider in determining the cost of ratio nga, or cost ratio, yung beginning inventory as to the cost and the retail. Bakit daw ganun yung treatment nun? Kasi ang thinking dyan, or ang logic dyan, okay, yung markups and markdowns pertaining lang doon sa current period. Okay, doon sa current period. Ang beginning inventory, syempre, tawag nito, nanggaling na yan sa previous period eh. So, mga purchases yan nung previous period. Okay? So, yung markups and markdowns nun, applicable in the previous period. Tama po ba? Okay, so, in terms of determining the cost ratio, meron tayong 2,040,000. Take note hindi natin consider yung beginning inventory. Net purchase, as to the cost column natin, meron tayong 2,040,000 and dun sa retail, okay, meron tayong 3,250,000. Okay po? Yan yung pagbabasehan natin Yan yung pagbabasehan natin to get the cost ratio for the current year. Now, ang goods available for sale natin, syempre lalabas pa rin beginning inventory tsaka yung net purchases. So, meron tayong 2.4. So, 360 plus 2,040. And then, 500,000 plus 3,250. Meron tayong 3,750,000. Okay? So, ang cost ratio natin, 2,040 divide 3,250. Ito yun dito nang galing yun. So, balik tayo ulit in determining the net sales, no? Net sales as if siya yung magka-come up ng tamang estimation natin ng cost of goods sold. So, may 2.9, may 100,000, then in-add back yung employee discount and then spoilage and breakage. So, meron pa rin tayong 2.95 million. So, goods available for sale, 3.75. Okay, less 2,950,000, we have 800,000. Okay? So, i-times natin yung ending inventory at retail na yon, 800,000 doon sa current year cost ratio natin na na-determine natin by dividing 2,040,000 sa 3,250. So, that is 62.77%. So, 800,000 times 62.77%, meron kang estimated inventory at cost under FIFO approach na 502,160. Okay, class? So, anyway, that's all. Thank you.